Okay, good morning mga kamugila. Alas 8 pasado. Pawis na tayo, no? Maaga tayo nag-umpisa. So, yung trabaho namin mga kamugil. Ngayon, may nagka-cladding. Tapos ako mga kamugil, nagsisit up ako ng fascia frame. So, abangan nyo, tapusin nyo yung episode ng video na to para may tuturo ko rin sa inyo yung diskarte. Paano gumawa ng fascia frame na hindi aabot ng 700 yung gastos natin. Yan na. Kasi madalas nakikita ko gumagamit ng mga malalapad na bagay, no? Nagkakahalaga. Sa tingin ko yung isang pirasong ginagamit nilang fascia frame nagkakahalaga ng 800, no? 900, minsan nga lampas pa 1,000 eh. Pero dito mga kamukil, maliit lang, no? Yung gastusin dito sa paggagawa ng fascia frame. Okay, yan. Napapansin nyo mga kamukil, naakyat na namin yung mga wall metal cladding, lahat ng mga kakailanganin dyan sa taas naakyat na namin. Tapos kaming dalawa mga kamukil, dalawang tao din magkakabit ng metal cladding. Kaming dalawa ng pinsan ko, kami yung nakatuka dyan sa pagkakabit ng fascia frame. Pagkatapos magkabit ng fascia frame, kakasa agad tayo ng gutter, no? Pero bago namin yan gagawin mga kamukil, nagkakasa muna kami ng pamatungan namin, no? Kahit na hindi masyadong kataasan to, pero sanay na tayo mga kamukil sa mga second floor. Ito laging ginagawa namin. Pamatungan muna yung pinakasa ko para ang pagtrabaho plastado. Yan, papunta yan dun. Ito yung ating lalagyan ng fascia frame. Tapos mag-i-install kagad tayo ng gutter, pati design ng gutter mga kamukila, na kung saan tinatawag nilang fascia cover, no? Hindi po fascia cover ginagamit ko, molding lang po yan. So, abangan nyo mga kamukil kung paano ko ikakasa yung molding, na kung titingnan ala fascia cover yung dating, no? Habang dito sa loob patuloy yung pagpapalitada dito mga kamukil. May papalitadahan kasi dito pala nakapag-wuling na kami, no? Ang araw na nandito ko ito tinira. So, may mga decorated na hollow blocks na nasira. Ayan, pinatapalan ko na lang. Sara na natin yan, yung mga malalaking butas. Tapos kailangan ma-seal tong mga awang niya upang maiwasan yung pag-leak ng tubig dyan, no? Silipin natin sa bandang likuran. So, ganito yung pagkagawa ko ng firewall mga kamukila kapag may mga wall flashing tayong ginagamit. Ito na yung forma dito. Araw ng linggo trinabaho ko to. Dalawa kaming tao, no? Mula pagkabit ng wall flashing, metal cladding, hanggang itong in flashing natin. Isang araw namin yung trinabaho ng pinsan ko din, no? Dalawa kami sa araw ng linggo. Kasi rest day, walang pilitan kapag kasi no magjo-duty. O ganito yung forma niya dito. Napapansin nyo, may ano tayo dito, may wall flashing tayo dito mga kamukila. Ito yung magandang gawin nyo kapag may mga wall flashing. Huwag lang tayong aasa dito, dahil alam natin mga kamukil, clean sheet to, 1 taon lang yung warranty nito. Maaari na itong mabutas o matatama na matutulis na bagay, magkakaroon ng butas, magkakalik agad, problema na naman, no? Ngayon, dahil malayo to at ayaw ko magka-problema ng madalian yung may-ari dito, gusto ko pang matagalan. Ginawan ko pa siya ng cover na konkrito, no? Mabubutas na itong konkrito mga kamukil. May double roof pa rin siyang nakaharang sa ilalim, na kung saan tinatawag nating wall flashing itong metal, no? So doble yung protection niya para mapigilan yung tubig ng pagpasok sa loob. Ayan, no? Plinuringan ko pa siya ng simento. Tapos naka-curve yung kanyang mga tawag nito, kantuhan. Yung purpose dito para pagdaloy ng tubig, hindi siya diretsong paganyan, no? Kung ano yung forma dito, susunod lang siya. So dito pa rin sa pader yung tagas niya, no? So ganito yung forma ng pag-installa ng wall flashing. Lahat mga kamukil, dahil firewall tong bahay na to, ganito yung gagawin namin, no? Kakabira namin ng konkrito itong pinaka metal natin na wall flashing. So abangan nyo mga kamukil, tapusin nyo yung video na to, dahil ipapakita ko sa inyo lahat yung diskarte ko, matipirang diskarte sa pagkabit ng fascia frame at paglagay ng design ng ating gutter, na kung saan tinatawag nilang fascia cover. Walang maniniwala, no? Molding lang po yung ginagamit ko. Abangan nyo mamaya. Okay, ito yung kalakaran dito sa taas mga kamukil. O nagkulang tayo ng
pangparlina. While hinihintay namin yung pamparlina natin, ito, kakasahan muna namin to ng wooling dito na side. Nagkakabit na ng wool flashing. Ayan, kailangan may wool flashing dito. So yan mga kamukil, yan yung kakasahan natin ng metal cladding. Gamit natin yun, no? Mula dito palibot yan dun, no? Lahat kasi firewall. Isa sa mahirap na i-renovate na bahay, pero dahil mataas na yung experience natin dito, hindi tayo nahihirapan na kakahanap kaagad tayo ng diskarte. Yan na, kakasa na si Jimmy ng wall flashing. Mayayan mga kamukil, tapos na yan, no? Sa loob ng isang araw. Okay, so kami dito mga kamukil, magkakabit na kami ng fascia frame. Ang gagamitin namin ditong fascia frame mga kamukil, 1 by 1 lang, no? So isa't kalahating piraso lang mga kamukil yung magagastos mula dyan papunta doon, no? Ang halaga ng 1 by 1 mga kamukil, 205 lang to. 1.2 ito yung kapal nya. Isa't kalahati, nasa 400 plus lang mga kamukil yung ginagastos ng ating fascia frame na gagawin dito. Super tipid mga kamukil, napakatipid yung diskarte ni Mungkil. Tayo po'y hindi nakikiano sa libor, no? Pantay-pantay lang tayo dito, kliyente at ako, walang lamangan. Ayoko ng ganun mga kamukil. Binibigyan nila ko ng trabaho, tutulungan ko rin sila kung paano makakatipid sa gastusin mga kamukil. Minsan nga lang may mga kliyente tayo na hinahabol talaga yung maganda ng bahay, kagandahan ng bahay. So mas tataas pa yung ating pwedeng magastos, no? Sa kontrata natin is bare finish lang, pero nagugulat na natin pagkatapos nagiging elegant finish na siya, no? Kaya pagka ganyang senaryo, kailangan talaga may kontrata tayo upang hindi tayo ma-blame ng ating kliyente na bakit ganun kataas yung inangat ng ating paggagastos o sa kanilang paggagastos ng kanilang bahay na naalagay natin sa quotation, ganun lang kababa, no? So makikita natin doon sa kontrata, ganito pala, ang dami na nadagdag sa trabaho, kaya pala umabot ng ganito laki ng gastos, no? Dahil kung wala kang mga contract agreement na ginagawa, nakapaloob kung ano yung mga trabaho na gagawin sa quotation na yun, sa presyo na yung binigay mo, mahihirapan kang sagutin, no? Lahat ng mga katanungan nila. Okay na, o kakasaan na tayo ng fascia frame. Right, ito na mga kamukil, nakabit na namin yung aming fascia frame. Ganun lang kasimple mga kamukil. Wala na tayong sitsiburitsing ginagawa dito, no? Na papalakihin pa natin yung gastos ng may-ari. May maliit lang naman pala na gastos sa paggawa ng fascia frame, ba't doon pa tayo pumili, no? Sa malaking gastos ng may-ari. So hindi naman natin masisisi yung ating mga manggagawa, mga kliyente, no? Lalo kapag porsyentuhan, kasi mas malaki yung magagastos sa isang bahay, mas malaki yung libor na masisingil namin. Magpakatutulan tayo dito mga kabaro ko, sa mga kliyente din gusto ko lang sabihin, hindi natin masisisi yung mga kabaro kong manggagawa, ng mga kontraktor, kasi porsyentuhan labanan. Malaki yung gastos ng isang project, malaki din yung kikitain namin, malaki yung libor. So isa po yan sa reason kung bakit minsan ina-apply ng mga kabaro kong manggagawa na mas, kahit sa paggawa ng fascia frame, malaki din yung gastusin. Yung habol dun, mapalaki yung libor. Kasi para din po sa akin, hindi din po madali yung magkabit nitong fascia frame, no? Tapos nagpapasahod ka pa ng mga kasama mo, babad ka pa sa araw, especially mga kamukil kung nasa mga third floor na, second floor, no? So isa yan sa mga reason kung bakit ginagawa nila yon. Sa akin, iba din naman, kanya-kanya lang tayo ng ugali, no? Kanya-kanya tayo ng diskarte. Basta yun sa akin lang, ito din yung sa akin, no? Sa halagang 400 pesos nakakagawa na ako ng fascia frame. Ayan, no? Ngayon yung inside kasi ng ating gutter 8 inches yun. So kung kwintahin natin to, 3 inches tong pinakaparlina natin, 4 inches yung rafter natin, 7 inches na siya. So may 1 inch pa na
sobra doon sa pinaka inside ng ating gutter. So ngayon, plus 1 inch itong ating nilalagay na fascia frame. Saradong 8 siya. So hanggang dito yung ating align ng ating cover inside ng ating gutter. Pwede itong pagkukunan natin ng level. Ngayon, kung gusto mong bumaba pa dito sa ating frame sa pagkabit ng gutter, pwede kang bumaba ng 1 inch, 2 inch kasi pwede kang makapag-adjust dito mga kamukil. Dito mo na siya mismo i-rivets. Tapos, pagka-rivets dito, ang gagawin natin dyan, magtitik screw tayo dito. Sagad hanggang gutter natin. Yun yung hahawak sa ating gutter. So, napakadali lang. Kasi ito mga kamukil, kapag 2x3, 2x4 yung ating ginagamit dito na fascia frame, mahihirapan tayo mag-tick screw dito. No, kailangan natin ng D-trace o mas mataas pa na tick screw. Ito lang mga kamukil, 2-in-1/2 goods na. Ayun, bakit yan nakakakita ng tansi na ganito? So mamaya ipapaabot ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kamukil, na ito bago magkabit ng gutter, fascia cover yung nilalagay dito sa iba, no? Hanggang dito. Kasi may makausli pa na makikitang ibang kulay bago mag-gutter. So yung presyuhan yan mga kamukil, magkasing presyo yan ng gutter, no? Pero itong gagawin ko mga kamukil, moldings lang to. Kaya nagamit ako ng ganito dahil itong tansi na to, ito yung susundan natin sa paglatag ng ating mga molding, na kung saan magiging design siya ng ating gutter, no? At ang molding na yun mga kamukil, yun na rin yung hahawak ng ating magiging spandrel o ceiling metal cladding na ating gagamitin dito. Mamaya i-explain ko sa inyo. Okay mga kamukil, ito na, no? Tapos na siya. Napapansin nyo, ito yung sinasabi ko mga kamukil. Molding lang yung ginagamit ni Mungkil dito sa halagang 90 pesos mga kamukil. Yan. Sa Davao ito makukuha lang to 60 to 70. Pero dito mga kamukil, lampas 100 siya. Hindi ko magagamit yung diskarte ko dito na sa diskarte ko sa Davao. Magdidepende yan sa lugar na makakatipid yung aking may-ari. Pero at least dito mga kamukil, makakatipid kahit pa paano. Dahil kung ginamitan ko to ng fascia cover mga kamukil, malamang laki na ng gastusin dito na. Ito lang na 10 meters mga kamukil mula dun papunta dito, kung gutter at saka fascia cover yung nirequest ko dito, malaki na yung gastos nito, no? So ayan, kung napapansin nyo, may design na yung ating gutter dito. So madalas kasi ito fascia cover, pati ito natatakpan to, tapos bago nilalagay yung ating gutter, magiging useless lang siya, no? Para sa akin magiging useless lang siya. Ang maidagdag dun gastusin, kasi matatakpan dito ng gutter kaya diskartihan na lang, no? Ako yung kauna-unahan ding vlogger nag-ano dito mga kamukila. Malamang malayo ng 2 buwan may makikita naman ako mag-upload ng ganito, no? Unti-unti nang iwawala yung fascia cover kasi naiimbento na natin tong ganito. May mas matipid man pala. Tingnan nyo mamaya mga kamukil, pag malapatan natin to ng gutter, magkakaroon to ng design parang ala fascia cover din siyang tingnan. Siyempre yung ating tansi hindi mawawala yan, yung pinaka-guide natin. So yun sa importante, hindi mawawala yan mga kamukil pag magsisiling na tayo, kasi ito yung tatapatan natin. Kung napapansin nyo yung mga tansi natin, kailangan mahila natin to papasok kung umawas siya sa tansi. Itong tansi talaga yung susundan natin. So sa pamamagitan ng pagkabit natin ng spandrel, sa spandrel na tayo kukuha nito. Yan, tingnan natin sa baba. See, wala pang gutter yan, no? Wala pang kisame, pero may design na tayo. So papangako ko maganda din yung resulta ng project na to, no? Papaganahin ko. Yan lang, hindi ko masisiguro mga kamukil kung totally finish natin to, kasi yung may-ari dito nandun sa ibang bansa at pinabaya din to sa atin, na. So kung hanggang saan lang yung budget la, doon lang tayo. Basta yung pinakakontrata ko lang dito mga kamukil, mula roofing, pagsisiling hanggang electrical lang. Pag may makikita tayong may dagdag dito na trabahuin sa baba, automatic ibang kontrata na naman yan, bago tayo mag-umpisa, magsasubmit na naman tayo ng kontrata para malalaman naman ni kliyente kung magkano yung additional labor ko sa additional trabaho, ipapatrabaho niya dito. Okay, so mamaya abangan nyo mga kamukila, magkakabit na naman tayo ng gutter. Ano yung diskarte sa pagkakabit ng mga gutter. Thank you.